guys! Welcome back to Yanni's Room. Tara, pasok. Feel at home. And by the time na lalabas tong episode, I'm not sure kung ano ang estado ng Pilipinas. Kasi kakatapos lang ng elections. And kung ano ang estado ko, nag-i-imbak kasi ako right now ng episodes para hindi ako maubusan ng i-upload. Kasi, as some of you may know, andito ako ngayon sa Saudi to recover. So, yung mga follow-up test like MRI or kung ano pang need gawin sa ulo ko ay dito ko gagawin. Kasama ang nanay ko. So, bumili ako ng mga stuffed toy. Kahit pa paano. Pero naman, may design. Miss ko na kasi kwarto ko. Anyway, nakinig din ako ng mga past episodes and I realized na ang daming times na para akong sumisigaw. So, sana hindi naman nagka-come off as nagiging harsh ako. Ganun lang talaga ako magsalita. Pero ngayon, mas tinatry kong kalmahan kasi ayoko din mapersa yung ulo ko. Alam nyo ba na yung Happy Women's Rant na episode? Sinut ko yun like, alam ko lang may hydrocephalus ako noon. And 2 days after nun is scheduled na ma-admit ako sa ospital. Buhis buhay yun as fuck. Kasi galit na galit talaga ako sa episode na yun, na-realize ko lang. Sobrang nahilo ako after nung shoot. Ganun kasi yung mga past episodes din. Kahit nung hindi ko pa alam na may hydrocephalus ako. Kasi nga matagal na pala ako may ganun. Na nahihilo talaga ako after mag-shoot. So, ayun, wala lang. Na-realize, ang dami. Alam nyo, itong Yanni's Room, itong podcast na to, most likely ay makikita nyo yung growth and change ko sa opinions. Kasi pag pinapakinggan ko rin minsan yung ibang episodes, don't get me wrong, agree pa rin ako sa mga pinagsasabi ko before. Pero alam niyo parang, kalma. Well, iba talaga si Yanni, pre-hydrocephalus. Hindi super iba. Okay lang. Lagi ako nagka-cap lately kasi, chismisan muna. Kasi nga, dahil nga sa length ng buhok ko, parang hindi ako comfy. Pero to be honest, hindi naman mababa yung self-esteem ko ngayon. Mostly because priority ko talaga munang gumaling. So baka hindi ko naiisip if am I desirable right now? Ay nako. Kasi I realized na from the past episodes, hindi naman ako jowa-jowa. Honestly, nakailang honestly na ako. Wala pa, onti pa lang, di ba? Okay. Hindi naman talaga ako jowa-jowa. Pero grabe lumalabas yung desire to be desired. Kasi di ba gumawa ako ng episode about how to flirt and stuff. Which I think is normal lang naman. Normal lang naman to desire to be desired as a person. Pero ngayon, after kong maoperahan and na ang priority ko talaga ay gumaling, naisip ko lang how much I'm thinking about it before. Kasi may episode ako na ginawa on, yun nga, yung how to flirt nga. Ano ba, nakailang ulit na ako? Bakit ako nag-circle back to that? How to flirt nga. And sinasabi ko doon, ang hirap lumande pag funny. I think valid pa rin naman yun. It was really a struggle. But right now, I feel like may nag-change sa perspective ko. Nakakatawa kasi may nag-comment pa doon na parang advice, ang comment niya is, hindi ba mas okay to like embrace your quirks, ganyan, and stuff. Tapos sumagot ako. Hindi pa lang yung sagot ko, parang sinagot ko lang na God forbid na you want to learn other flirting style. Basta tignan nyo na lang doon sa episode and turns out tama siya. Tama siya! Ang dami kong na-realize kasi ngayon, nanonood ako kay Nicholas Galitzin. Ina-admire ko siya so much as an actor and as a person. Nanood kasi ako ng Red, White, Royal Blue. Red, White, and Royal Blue. So, queer movie siya. And nagustuhan ko si Nicholas Galitzin doon. And matagal ko na siya na-encounter kasi ang daming nagtutweet na ang kakaiba ng filmography ni Te. Kasi ang lawak. Nag-start siya sa mga rom-com. Tapos sa idea of you siya. Yung partner niya si Anne Hathaway, then si Red, White, and Royal Blue. Tapos ngayon nag-shoot siya ng Masters of the Universe. At kung bakit ko yun alam, kasi nga sinusubaybayan ko siya ngayon. At pag wala akong time, nanonood ako ng mga interview niya. And kapag pinanood mo si Nicholas Galitzin, may kita mo kung gaano siya ka-in touch sa emotions niya, which I think is very important
kapag actor ka. Wow! To be honest, like, sa panonood ko sa kanya, meron 2 episode na nag-pop out in my mind. Which is 1, acting and vulnerability. Kasi last year, di ba, nag-start akong mag-audition for student films just because gusto ko lang talagang itry yung experience. And alam niyo yun, habang inaaral mo yung acting as a craft, you learn how important it is na in touch ka with your emotions. So, acting and vulnerability. Na I want to do an episode someday with a person na naiisip ko. Si Noor yung naiisip ko for it. Kasi ewan ko, sa mga actors na na-encounter ko, ang dami ko talaga na-learn from them. And si Noor yung first person na nag-come into my mind. Naisip ko. And then, second na topic na naisip ko ay dating. Narrow down ko pa, dating apps. Kasi may isang interview si Nicholas Galitzin. Parang siyang collaboration with Bumble. And tinatanong siya doon kung ano yung type niya sa person, ganyan. And nagsagot siya ng mga opening moves sa Bumble and stuff. Tapos parang may ko, I feel like ang dami kong thoughts about dating. Gumagamit ako ng dating apps. Okay, gumagamit ba kayo ng dating apps? I feel like, parang hindi naman na siya uncommon. Nag-iisip ako ngayon kung gusto ko ba tong isplok kasi baka mamaya makarating tong episode na to sa mga nakamatch ko sa Bumble at madaming ma-isplok. Wala naman akong ginawang kababalaghan. Pero iba-block ko muna sila bago ko ilabas to episode na to. Okay, gumagamit ako ng dating apps. I feel like yung last time na ginamit ko siya na medyo seryoso ako ay 2023? I'd say, 2023. Kasi right now, ginagamit ko pa rin siya, pero hindi ko na siya ginagamit sa Pilipinas. Ginagamit ko siya pag nag-iibang bansa ako, ganyan. By seryoso, I mean, noong 2023 yung last time na ginamit ko siya kasi actively interested akong makamit ng person that I can be that can potentially be my partner. Ganyan. Pero after 2023, ginagamit ko na lang ang Bumble kasi gusto ko makamit ng mga tao. Wala pa akong relationships na nag-actualize out of Bumble. And hindi ako gumagamit ng other dating apps. It's Bumble lang tsaka Grindr. Hindi Grindr, sorry. Kinailangan ko lang yun punchline. Bumble lang. And wala pa akong relationship na nag-actualize talaga out of it kasi feel ko masyado akong number 1, self-conscious. And number 2, tamad mag-reply. Self-conscious kasi nung 2023, nung time na yun, masyado ko siyang sineseryoso. Kasi people pleaser talaga kasi ako before. Feel ko ilang beses ko na baka until now, baka hindi ko na napapansin, pero malala talaga before. Ilang beses ko na ata nabanggit din sa mga episodes and I tend to think too much sa mga interactions na nabibuild ko. And sa Bumble, siguro no mga time na yon 23 and older years, alam niyo kapag hindi na nagre-reply sa akin, na ako. Ganyan. And I think too much of it. And if napanood nyo yung episode or na-stream yung episode, hindi ko alam kung anong episode yun, yung may nagtanong ng advice kung paano mag-flirt. Sinabi ko na hindi talaga okay mag-flirt if masyado kang nag-think too much into it. Ganyan. If you're nag-overthink ka sa mga chat mo, sa mga sabihin mo, hindi siya good. Ganun nga ako nun sa Bumble. That's why hindi rin talaga siya nag-work for me before. Kasi sobrang common. I feel like sobrang dali sa dating app to ignore someone. For example, sa dating app, sobrang daling mang-ghost. Sobrang, pinapatabahan ko yung sarili ko kasi nang ghost din ako. Ay, hindi talaga ako malinis na tao, okay? Pero something about dating apps makes it so easy to cut off a budding relationship kahit hindi naman siya budding relationship. I feel like dating kasi in general, hindi ko pa masabi. Wala kasi ako masyadong experience, okay? Hindi ako expert on this. Pero
personally, dating in general, yeah, maybe hindi siya dapat maging, you don't, ako personally, hindi siya as unserious for me. Siyempre, ano din, I feel like normal naman to go out there and meet people, talk to people, find people na hindi all the time kailangan laging seryoso sa dating. Gets ko yun. Establish natin yun. Minsan, you just have to go out and then see if match kayo or not. You know? Pero, I feel like with dating apps, mas naging, hindi ko alam kung ano yung word, commodity? Or parang mas normal ang dating, which I think hindi siya ganon dapat, kasi dating is investment siya ng energy, may work ka na ipuput in to actually get to know someone, and then yung attraction and interest, parang hindi yun mga bagay na madaling ibigay. Gets ba? Which I think is parang nalulose medyo yung essence of dating because of dating apps for me. Siguro I can expound on that later. One, hindi siya nag-work for me before kasi nga masyado akong self-conscious. So, may mga times na kunyari sobrang attracted ko doon sa person na nakamatch ko. Naman sobra. Parang attracted na ako doon sa person na nakamatch ko. Tapos bigla siyang hindi magre-reply. And then, like, hindi mo naman alam kung anong gagawin kasi oo nga, hindi pa naman kayo matagal nag-uusap and stuff, pero hindi siya, ang hirap. Parang, oo nga, no. Parang wala kang habol, ganun. Second reason ko kung ba't di siya nag-work for me is, tamad nga ako mag-reply. O diba, nagreklamo ako sa mga bagay na ginagawa ko rin naman. Pero kasi, alam to ng friends ko. As in, tamad talaga ako mag-reply or matagal ako mag-reply. Kasi kapag nag-i-spend ako ng time with myself, mahilig ako mag-YouTube, mahilig ako manood ng mga gameplay or kung ano mang ginagawa ko siguro on my own. And hindi ako nagre-reply agad kasi nakakadamad makipag-usap sa chat. I'm so sorry. Kahit family ko ay biktima ng pagiging matagal kong mag-reply. Ang mga instance lang na mabilis akong mag-reply ay most probably pag work. And ang bagal ko din mag-reply pag trabaho pala. I'm so sorry. And second, kapag jowa or kalandian ko. So feel ko, ang hirap mag-reply sa mga Bumble match ng mabilis. Kasi, okay, attracted ako to you. Pero hindi ako attracted enough to you para mabilis ako mag-reply. Gets ba? Parang wala pa tayong sobrang strong attraction and foundation for a relationship para replyan kita agad. That's why I think yung pag meron kang match talaga sa Bumble, it takes a lot of work na maging consistent mag-reply dun sa person na yun, lalo na if nasa app pa kayo. Ang magbubukas ka ng isa pang app na hindi IG or Twitter or Messenger to reply to someone. So, I feel like extra work yun sa mga dating apps na dito kita kakausapin sa dating app bago kita ilipat sa ibang social media platform. Kasi, from what I have observed, medyo indicator ng, okay, i-start na tayo maging serious sa conversation kapag nilipat na kita sa Instagram. Hindi ba ganun sa dating apps? I'm not sure. Pinagkaiba kasi, hindi ko alam kung dahil lang ba hopeless romantic ako at mahilig ako sa rom-coms. Kaya ganito. Or simply tao lang din naman. Ewan. Kasi iba yung someone na, iba yung kapag in-person mo na meet. Iba yung, basically hindi na-replicate ng online dating apps yung pag-build ng tension kasi, may crush ka sa blockmate mo, araw-araw mo siyang nakikita, and then you-look forward mo yung makikita mo siya sa canteen, and then yung mga small interactions nyo saan ba nakasabay mo siya sa jeep or sa library, and then kasama mo siya sa isang party, and doon kayo mag-usap, and yung tension na nabibuild, and then yung kamustahan, yung good morning, and yung eventual pining for each other. Pining or pining? Hindi ko alam kung ano pronunciation. Pero usually ganun yung process when
face-to-face na relationships or yung relationship na nabibuild mo naturally in person, may ganong build up. For me, syempre yung mga, kunyari, mga naging crush ko nun sa campus or nakasama ko sa isang party and then I spent the night with, not having, hindi sex pero alam niyo may nabibuild kayong story along the way and along the days. Nag-chat kayo, masisipagin ako mag-reply dun kasi meron akong nabibuild na relationship. Compared to sa online dating apps, nag-match kayo and then parang, okay, may attraction kayo sa isa't isa, pero need nyo pang i-build up in I guess parang given na magalandian kayo kasi nag-match kayo sa dating app. Yeah. Gets ba? I think yung process of building a relationship with someone in person I feel like nalulose with dating apps. Kasi sa dating apps, parang na siyang given. Ito na. Ito yung qualities niya, ito yung itsura niya, swipe right mo siya, pag sinwipe right ka niya, match kayo, usap kayo, landian kayo, swertehin ka kung ililipat ka niya sa IG or sa Messenger, and then, swerte ka rin if hindi ka niya i-ghost after 3 days of talking, at kung mag-actualize into a date, and stuff, and all. I feel like, masyado siyang mechanistic. This is not saying na walang relationships na nag-work out of dating apps. I'm sure meron. Hello, Ray Hermar and Miggy, congrats. Ikakasal na sila, di ba? May mga relationships na nabubuo out of dating apps. I'm sure. It's just that yung ganong process na dinescribe ko kanina na ang mechanistic niya, need mo yung ulitin ng paulit-ulit hanggat mahanap mo yung person na okay. Gano'n rin naman sa face-to-face, pero feel ko mas mabilis siya sa dating apps kasi swipe right, tapos lahat. Choice mo naman kung gusto mong pagsabay-sabayin and see kung ano yung mag-workout or sino yung mag-workout, sino yung may pupuntahan yung relationship. Para lang siya mas mabilis compared to kung in person, kapag na-attract ka to someone, may isa kang crush, usually nakaspan out siya to months and weeks or whatever kung gaano man katagal. And mas iba siya sa feeling. And feel ko yun yung never may replicate ng online dating apps or applications. Ang weird nga kasi meron na ring dating sa Facebook dating, and if I'm not mistaken, nag-notify din sa akin na meron na ring Viber dating. And for me, parang ang Black Mirror lang ng everything. Actually, may episode ng Black Mirror about dating, which is Hang the DJ. Panoorin nyo. Parang everyday Black Mirror episode na talaga. Sa panahon natin ngayon, inevitable naman na talaga na maging involved ang internet and technology with every aspect of our lives, including dating and romantic relationships. Ang dami ko may isip na film about it. Her, ayun nga, Black Mirror. Hindi na talaga siya may iwasan. And like what I said kanina, madami ng relationships na nabuo out of it. Ang pagbuo ng relationship and paghanap ng potential partner ay hindi naman talaga madali. Mahirap rin siya in person. And I feel like kaya nga nabuo ang dating apps kasi gusto ng mga tao to find a workaround na paano ba natin mas mapapadali ang dating? Ganyan. But yung dating apps din kasi in itself ay sobrang nakaka-burnout. Nakaka-burnout siya. Actually, may statistics right now na madaming tao na nakaka-experience ng dating app burnouts. And umuunti na yung gumagamit ng dating apps. Because of ang hirap makahanap ng match, and then ghosting, and then feeling rejected. Kasi, yun nga, maybe hindi ganun ka-high yung turnout ng matches nila and stuff. Tapos, parang ang capitalistic na rin ng dating apps kasi. Imagine, parang you have to subscribe to premium para magkaroon ng unlimited na number of swipes, ganyan. Actually, hindi ko alam na may ganon na limited lang pala yung likes. Okay, wow. Flex ba yun? Hindi yun flex kasi hindi ko alam na pwede ka palang malimit sa pagsaswipe and kailangan mong magbayad para hindi ka
malimit and stuff. Para siyang, my God. Ang capitalistic niya, ang dystopia niya pakinggan. Maybe I'm thinking too much into it. Pero, feel ko hindi eh. I feel like these are things na we need to talk about actually. Kasi, ganito na yung nangyayari. Gumastos na ba ako for a dating app? Gumastos lang ako once. Okay. Kasi, kailan ko to ginamit? Last year ata? Yeah, last year. Hindi ako serious na nun. Kasi alam ko hindi talaga nag-work for me yung dating app. So, matagal na akong nag-give up on it. So, gumamit na ako ng Bumble kasi hindi naman natin madedenay na effective talaga ang dating apps to meet other people. Gumamit lang ako kasi heartbroken ako. Ayun. So, sabi lang ng friends ko, okay, try mo lang ulit para lang may makausap ka. So, hindi ako very into it na, okay, maghanap ako ng relationship. Try ko lang kasi ano lang ako. And then, nagbayad ako kasi ayokong lumabas ako. Premium yung feature na lalabas ka lang sa mga tao na isa-swipe right mo. Hindi naman ako sobrang sikat na person. Okay? Hindi naman ako Catherine Bernardo levels of sikat. But yung reason kung bakit ko trinay yun, kahit for like a month lang, kasi susustentuhan ko yung Bumble. Trinay ko lang for a month kasi hindi ko naman siya kailangan na matagal. Kasi nagkaroon ako ng experience before na yung dating app, yung profile ko sa Bumble ay ini-screenshot and pinost sa Twitter or sa IG. May mga nag-DM sa akin, usually one out of concern na kung ako ba yon or baka poster ako yon. Kasi alam nyo, ang hirap i-grasp nung thought na, fuck, may isang, I'd say, online personality or artista, sabihin natin, kung makita nyo si Alden Richards sa Bumble, di ba magugulat din naman kayo? Ang hirap i-grasp, no, na yung mga personality ay capable of dating. So, okay, gets. So, may mga nag-DM lang out of concern, pero hindi ko na-appreciate yung pinost sa story and pinost sa Twitter, and feel ko, nakakalabag siya ng privacy. And yun yung thing then about dating apps. Kasi privacy is very important sa dating, I'd say. Hindi lahat ng tao kailangan malaman kung sino dinedate ko. And hindi sa lahat na oras gusto ko ipaalam na nakikipag-date ako. Gets? Yung ganong privacy, parang ang hirap din naman ilaban kasi choice mo na gumawa ng profile dyan sa app na yan and i-expose yung sarili mo to a lot of people kasi nga, ang purpose is to meet other people. So gets. But I think yung privacy na important sa dating ay nawawala din talaga sa dating apps kasi you need to put yourself out there. And para ma-protect yung privacy na yon, I believe normal lang naman dapat, kailangan mo magbayad. So, yun yung reason kung bakit ako gumastos nun sa Bumble. Tapos after nun, hindi ko na siya ginamit ulit. And I'm sure hindi lang naman mga online personalities or artista yung may care sa privacy nila. Isipin nyo, ang weird kasi grabe, sobrang na-weird one talaga ako dun sa nag-tweet nung Bumble profile ko. Feeling ko para akong na-expose na ewan. Tapos, may iba pang times na yung nag-DDM sa IG para sabihin na hindi tayo nag-match sa Bumble, so I'm shooting my shot here, ganyan. Okay, may choice naman ako to ignore, which is what I did. Pero ang hirap maput sa ganong position kasi kaya nga tayo hindi nag-match sa Bumble. Why would you reach out to another app? Alam nyo, hindi ko alam bakit normalized yung ganon sa dating app. Hindi ko alam kung normalized siya, pero ang dami kong nakikitang profile before na nakalagay sa profile nila na if hindi tayo nag-match dito, reach out to me on IG, etc. ganyan. Tapos parang for me, medyo annoying yung ganun. Kasi nga, kaya nga ako andito sa app na to kasi dito tayo mag-uusap. Susuyuin pa kita sa IG?
Which is why I feel like other people think it's normal na mag-message sa'yo sa ibang social media platform pag hindi mo sila nakamatch. Kasi may mga taong ganon. All that, yeah, ang point lang is, I feel like ang dystopian sa feeling and ang mechanistic masyado ng dating apps na feel ko nalulose yung pinaka-essence or humanity. Yung OA ng humanity. May human aspects of dating na nawawala sa paggamit or pag-rely masyado on dating apps. I'm not saying it's inherently bad. It's just that it's too mechanistic, I feel. Kasi maybe masyado nga ako romantic, hopeless romantic, or maybe tao lang talaga ako na nag-iisip. I don't know. But naniniwala din talaga ako na love moves in mysterious ways. Charot. I mean, yung love or relationship, it should come to you. It will come to you naturally. And if it comes because may na-meet ka na person sa dating apps, good. Because again, may mga relationships na nag-work naman talaga sa dating apps. Siguro lang at this point, medyo rare na yun. Medyo rare na yung may mag-work talaga out of... Baka ako lang yun. Sorry, ayokong mamintang pala. Never mind. What? Asan ako? Yan yung ate Sue. Sorry. Hanapin ko lang yung train of thoughts ko. If I learned something, I'm sure hindi ko pa alam ang ways of the universe. Wala pa akong alam sa mundo masyado. Pero darating ang love sa'yo when it's time to arrive. Ano daw? Diyos ko po! It will come to you kapag oras na para pumunta siya sa'yo. Kapag tingin ng universe, okay, it's time para may pumasok sa buhay mo at guluhin ka at baluin ka, ganyan. Masyado bang spiritual yung tunog nun? I don't know. Ang point lang naman ay, nasabi ko na kanina, ang thesis statement ay, merong natural progress of building relationships or human aspects of dating na I feel like hindi completely nare-replicate ng dating apps. And nakakapagod din siyang gamitin, I feel. Yun. Okay. Nasabi ko kanina na after 2023, hindi ko na sineseryoso yung dating apps. Kasi until now, ginagamit ko siya, pero hindi ko siya ginagamit sa Pilipinas. Kasi nga, yung privacy reasons na sinabi ko. Ginagamit ko siya pag nasa ibang bansa ako. Okay. Pag nasa ibang bansa ako, kasi, well, nasabi ko naman na effective naman talaga ang dating apps as a way to connect you to other people or meet other people. And so, trinay ko siyang gamitin sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Hong Kong kasi yung first time kong mag-out of the country noon sa Hong Kong. And I did it because nag-work kami with GCash. So, pumunta ako doon for a work trip. I'm so happy. Tapos, parang the night before our flight, trinay ko mag-Bumble. And hindi ko alam kung bakit hindi ko trinay before. Or like dun sa days prior. Well, to be fair, busy naman talaga kasi kami kasi nag-shoot kami the whole day. Tapos may hydrocephalus ako noon na hindi ko alam. So, nahihilo ako palagi at the end of the day. Technically, wala rin talaga akong time and energy to roam around. Pero trinay ko lang siya the night before. And then parang, kung i-rate ko ang mga Bumble based sa countries, number 1 ko ang Hong Kong. Kasi I feel like ang Hong Kong ay madaming tourist, di ba? So grabe, iba-ibang nationality yung lumalabas sa Bumble ko noon. Parang like, buffet. Tapos lahat pogi. For some reason, mas madaming lalaki na lumalabas sa Bumble ko nung nasa Hong Kong ako. Kasi bi ako, di ba? So babae at yung preference ko ay men and women. And mas madaming men nung nasa Hong Kong ako. Tapos, oh my God, mga Brazilian and ang lalaki ng katawan. At sa popogi, crazy, as in. Tapos, nakamatch ko sila. Sabi ko sa friend ko, alam mo, te, kung nasa Pilipinas ako, tapos kausap ko tong mga to, I'm sure hindi nila ako sa swipe right. Ewan ko, parang yung mga ganong itsura, paano ba tayo describe? Alam niyo yung mga parang nag-aaral sa Ateneo. Alam nyo, rare for me na magkaroon ng match na taga-Ateneo nung time na nagbabumble ako sa Pilipinas. Kasi, to be fair, hindi ko naman sila sinaswipe right. Ang reason ko kung bakit hindi ako nag-swipe right madalas ng taga-Ateneo or Lasal
ay based sa bio nila and sa music na pinapakinggan nila. Pag nakikita kong XXXTentacion, sino ba? Drake, ganyan, or yung mga interest nila ay hindi fit sa akin, kahit pogi or maganda sila, hindi ko sila sinaswipe right kasi wala kaming pag-uusapan. Ganyan. May mga rare times na nagsa-swipe right ako kasi sobrang attractive talaga ganyan and hindi nila ako sinaswipe right. Probably because hindi sila gumagamit ng Bumble or dahil hindi lang talaga ako nila type. Which is okay. So parang rare for me na magkaroon ng ganong match noon na yung ganong itsura sa Pilipinas. Pero nagawa ko sa Hong Kong. So parang feeling ko, sabi ko sa friend ko, ay feeling ko sinwipe right nila ako dito kasi baka just like me, bet lang din nilang magtingin ng iba't ibang nationality and I am a Filipina cocksucker. Hindi cocksucker, sorry. Yun ang una ko naisip. Sabi ko, baka gusto lang nila mag-try ng exotic beauty. So, quits lang, ganyan. May mga nakausap ako. Grabe. Feel ko talaga Hong Kong yung pinaka-stellar for me na mga nakamatch ko. Kasi, ay, winner talaga. Standing ovation talaga. May mga dapat imi-meet din. Pero hindi ko na nagawa kasi nga flight ko na kinabukasan. So, kaya naman. To be honest, hindi ako takot nun kasi may kasama akong mag-travel. As in, hindi lang ako solo traveler. So, parang kailang makipag-meet din siguro with other people through Bumble. Pero, hindi ko siya i-recommend na kung solo traveler kayo, wala kayong kasamang friends. Tapos, magde-dating apps kayo sa ibang bansa, tapos may kipag-meet kayo. Kasi risky siya, baka mapatay kayo. Oh my God. Tapos isisi nyo sa episode na to, huwag. Nar. Second ko, ranking to Second ko ang Saudi Arabia. Grabe. Alam nyo, hindi ko alam kung in-expect ko sa Saudi. Pero kasi akala ko medyo conservative to na country. Hindi ko in-expect na may dating apps. Wow. Kung i-describe ko yung Saudi, akala mo parang hindi walang technology. Hindi, actually, sobrang ganda ng technology nila dito. I swear. Ang ganda ng mga marketing nila. Ang ganda ng ads nila. Ang crazy. Alam mong mayaman siyang bansa. Ganyan. So, wala akong masasabi on that. Pero akala ko, walang dating apps. Kasi, ewan ko na talagang in-expect ko. So, tinanong ko pa yung nanay ko. Sabi ko, may dating apps kaya dito? And second pa tanong ko sa nanay ko, may bading kaya dito? As in, may mga babae, ibang papatol din sa babae. Parang ganon. Tapos, sabi ng mom ko, baka wala. Yung mom ko kasi kahit matagal na siyang OFW yung mom ko dito. Matagal na. For like, since bata pa ako. Pero hindi rin naman kasi siya pala, so hindi niya alam. So sabi niya, baka wala. Paano malalaman nanay ko? Hindi naman magde-dating up yung nanay ko. Hala, what if mag-dating app? Kaya gumawa na ng kwento sa utak. Pero binuksan ko ang Bumble dito one time. Kasi sabi ko, baka mag-work. And it worked. At, I love it. Kasi may mga naka-match ako. May mga nakausap naman ako. Pero actually parang isa lang ata yung kinausap ko. Tapos hindi ko na siya na-replyan. Dalawa pala sila. Isa lalaki at isang babae. Tapos hindi ko na sila na-replyan parehas dahil nga sa reason na sinabi ko kanina, which is tamad akong mag-reply. And second, andito ako para magpagaling. Hindi para lumande. Hindi rin naman kasi ako makakalabas. Hindi rin naman ako makikipag-meet with other people. Kasi hindi ko kaya. Nahihilo-hilo ako. Tara, nagpapaliwanag ako para kang nasa presinto. Going back. Second ang Saudi because, lalo na yung mga babae. I swear, wala akong, kasi habang nag-swipe ako, may mga nakita na akong pangit. Na lalaki. Sama ako. May mga nakita na ako, pero sa mga babaeng nakikita ko, lahat sila maganda at pogi, if you will. So, parang, also, yes, may bading na babae kasi may lumabas sa akin. Alam niyo yung reaction ko nung may lumabas na babae sa Bumble ko dito. Parang ko, may bading! I love it! Tatangos ng ilong! Oh my God! Real! Also, basta,
Slay yung Bumble dito sa Saudi. No, hindi ko na siya binubuksan ngayon. Parang last week ko pa ata siya binuksan. Hindi, tapos ano nilo. Tapos alam niyo yung natatakot akong sabihin to in public. Kasi hindi ko sila ino-objectify Pero ito yung description na sinabi ko sa friends ko. Sabi ko yung mga ilong nila, parang kapag inupuan mo yung mukha nila, makikiliti ka. So, yun. Number 2 ko ang Saudi. Onti pa lang ang mga bansang napupuntahan ko Actually, 3 pa lang ang ilarang ko. And number, medyo mababa actually. Mga Hanoi. No offense meant sa mga taga-Vietnam. Sana hindi to makarating sa mga taga-Vietnam. For sure, hindi rin naman nila to maiintindihan. Pero Hanoi kasi, matumal. Tsaka para lang din talaga siyang Pilipinas. Mayaman bang bansa ang Vietnam? Hindi ko alam. Trinay ko talagang i-search that. Sinearch ko rin nun dati, pero I think yung results nun is, hindi siya kasing yaman ng Hong Kong. Kasi yung Hong Kong ay, nagulat ako na first world country ba ang Hong Kong? Kasi na-experience kong may makasakay sa Tesla sa Hong Kong for Grab. Tesla? For Grab? Anyway, hindi nga ganun din kayaman talaga na country yung Hanoi. And hindi ko alam if may correlation ba yun between yung socio-economic stance ng bansa at yung dating app. Pero baka, that is just a theory. Kasi ang slay nung dalawang bansang napuntahan ko na mayaman, which is Saudi and Hong Kong. But Hanoi and the Philippines, yeah. Pero sa Hanoi, oh my God, alam mo, delikado talaga to. Huwag nyo talaga tong gagayahin. As in, wag. Pero nung nag-solo travel ako sa Hanoi, grabe, may hydrocephalus na ako. Naka-share yung location ko all the time kay Kim, Jad at Kyle. Kasi nga, nakakatakot baka anong mangyari sa akin. Babae ako, hindi ako safe in this society, okay? So, nakashare talaga all the time. Alam nila kung saan ako napunta. And then, doon ako sa Hanoi may na-meet actually. As in, yung minute ko siya in person. Pero wala kaming ginawa. Hindi siya hook up. Hindi ko lang ba't ako nagpapaliwanag. Pero hindi siya hook up kasi medyo wholesome siya actually. The night before, like, yung night na nag-meet kami, kinabukasan ng flight ko na. Tapos nakamotor siya. And then, naglibot lang kami sa Hanoi. Buti talaga hindi ako namatay, no? Grabe din talaga mga pinaggagawa ko sa buhay. Buti hindi ako na-salvage. Oh my God. Pero kasi mukha naman talaga siya mabait. Tapos kaedad ko siya. And then, gino-joke ko pa nga yun sa kanya na, ginoke ko talaga yun. Kasi sinabi ko na baka papatayin mo ko. Alam ng friends ko kung asan ako. Naka-on yung location ko. Tapos yun, wholesome naman siya actually. Nilibot niya ako sa mga lugar na hindi ko napuntahan noon kasi antang ako mag-travel. Tapos, may pinatikim siyang, hindi eats niya, huwag kayong bastos. May pinatikim siyang street food. And, para lang siyang wag muna tayong umuwi ng bini talaga. It's giving that. Pero hindi ako very high on, hala grabe, this night is so special. Hindi ganun. Na-enjoy ko yung company niya. And then, nagkwento siya about sa experience niya. Okay, ito ang Hanoi and stuff, and ganyan. Ito yung mga scam na nangyayari dito sa Hanoi, so mag-iingat ka. Nalaman ko na, alam nyo ba, kinwento niya na delikado rin talaga mag-Bumble doon kasi merong ang ginagawa daw sa mga bar, wow, trivia to na na-learn ko from my Hanoian friend that I met through Bumble. So, sa mga bar, ang ginagawa ng mga bar, yung staff nila, guys, pinapa-register nila sa dating apps. Tapos nagka-catfish sila as women para mag-invite ng mga lalaki, usually mga kano, mga mayayaman, ganyan, na pumunta sa bar nila. Tapos, gugulangin nila. Tapos, ayun, naglibot lang talaga kami that night. Pero doon nag-end yung night. And appreciate ko yun so much. And I think hindi ganun all the time. So, hindi ko may recommend yun dahil baka mapahamak pa kayo. Trinay ko lang nun kasi medyo adventurous ako nung nasa Hanoi ako. Grabe din talaga. Alam nyo, kung wala lang akong hydrocephalus nun, feeling ko mas may enjoy ko siya. Kasi ang daming times nung nasa Hanoi ako na kinakailangan kong bumalik ng hotel kasi grabe yung hilo ko. May himatay ako levels if hindi ako magpapahinga. But anyway, that happened. So parang Hanoi. And
and then Philippines. Hindi ko na alam kung anong sitwasyon ng Bumble sa Pilipinas kasi hindi ko talaga siya ginagamit doon. And meron kasing, nung napansin ko, nung ginagamit ko yung Bumble pa nun sa Pilipinas, akala mo tagal ko na sa ibang bansa. Kunyari mga 23 or 2024, alam mo yung dadelete mo yung account mo, tapos babalik ka, dadelete mo yung account mo, babalik ka, tapos makita mo it's the same set of people na andon. And feeling ko, iniisip din ng mga tao na, ito ulit, kasi nakita nila ako ulit. So, quits lang. Kasi, I feel like ganun yung nagiging life cycle sa dating apps na swipe left, swipe right. Usually nga sinasabi nila, need ko lang ng ego boost. Kaya sila nagbabumble. Guilty ako of that. Usually, naririnig ko rin yung friends ko noon na hindi naman talaga sila makikipag-usap. Ego boost lang sa swipe. So, yun yung life cycle usually. Papasok ka doon, and then, dede-act mo, tapos papasok ka ulit. Gets, nakakapagod talaga ang dating apps in general. Pero yun, my God, yung experience ko sa Hanoi, actually, yun lang ata ang time na nagkaroon ako ng actual meet-up from a dating app. And ginawa ko pa siya sa ibang bansa alone. Buti talaga, hindi ako namatay, te. Yun ang thoughts ko sa dating apps in general. Ang question ko for this episode is, what is your most memorable dating app experience? Yung answers nyo, pwede nyo ilagay sa comment section below or sa IG post namin, or kung gusto nyo i-share sa IG story or sa TikTok or sa Twitter. Ewan ko kung saan, basta itag nyo kami at Kwarto ni Yani on TikTok and Instagram. I-follow nyo na rin kami sa Spotify, mag-subscribe na kayo sa Spotify. Nalabas ko na doon yung episode, sabay na, okay? And itag nyo na rin ako at Yani Hates You, at Yani Hatisu on Bumble and Grindr. At Yani Hatisu on Instagram and TikTok and Twitter and Facebook. Yun lang. Thank you so much for watching. I hope buhay tayong lahat sa susunod na week. And, nga pala, bago ko makalimutan, mag-share na rin ako ng prompt. Mag-send kayo ng commute stories nyo. As in, yung mga jeepney love story levels sa email namin at yanisroompodcast@gmail.com. Para yan sa letters to Yani na gusto ko nang palitan yung name ng Yanis Mail siguro, ewan ko. Mga GP love story experiences, kwento, public transpo, kwento ganyan. Kasi gusto kong gumawa ng episode about it. Yun lang! Thank you so much for watching! See you sa next episode. Bye-bye! Bye! Oh, grabe!